Hello mga kasangga, kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Marami ka na bang mga kamalian sa buhay? Yung mga kamalian mo na hindi mo malimut-limutan? Dahil sa mga pagkakamali ba na yon, hindi mo na nagawang bumangon ulit? At sa mga pagkakamali ba na yon, nagkaroon ka na ng takot sa iyong buhay? Pues kung ikaw yung tao na mga nabanggit ko, samahan mo ako hanggang dulo at ibabahagi ko sa iyo yung mga paraan kung paano ba makabangon uli sa kabila ng mga pagkakamali mo sa iyong buhay. Kasi kung ikaw yung tao na nawala na ng pag-asa dahil sa pagkakamali na iyon, sinasabi ko sa iyo na meron pang paraan. Kaya para sa iyo ang vlog na ito dahil matutulungan kita sa iyong mga pinagdadaanan sa iyong buhay. Kung ngayon lamang po tayo nagtagpo, ako nga po pala si Jumil, isa pa akong empleyado at nagninegosyo din. Meron na pa akong 20 years na karanasan sa pagiging machinist na nagtatrabaho sa isang manufacturing company dito sa Australia. At katulad mo nga, marami rin din akong mga kamalian sa buhay na paulit-ulit ding nangyayari sa aking buhay. Pero ang aking realization lamang ay ang buhay, kailangan mo lamang bumangon sa tuwing may mga pagkakamali kang nagawa sa iyong buhay. Pero bago ko po ibahagi sa inyo ang mga paraan kung paano ka makabangon sa iyong buhay, ito muna ang kwento. Noong araw, mga taong 2020, kami po ay nakatira sa isang regional o probinsya ng Australia sa Kundubulin. Ang lugar po namin na iyon ay isang maliit po lamang na town o community at may mga mangilan-ngilan pong mga Pilipino din doon at saka mga local Australians. So ang aming town po ay talagang maliit lamang. Meron lang pong nabibilang na mga nakatira doon. At isa na nga po kami sa mga resident din na nakatira sa town po na iyon. So noong mga panahon po, habang ako po ay may permanente na trabaho doon sa isang manufacturing company. So minsan nga po, habang ako nga po ay nagtatrabaho doon sa isang manufacturing company as a machinist, minsan po naming binalak ng aking asawa na magbenta po ng longganisa. Yung longganisa na katulad sa atin, yung sweet garlic longganisa. Dahil nga po marami din doong mga mangilang-ilang Pilipino at ating mga kababayan. So meron din po kaming mga kaibigan na regular nang nag-order sa amin. So sa simula po, ang ginawa lang muna namin, gumagawa lang muna kami ng homemade na longganisa at papa-order namin sa aming mga kaibigan. Ang ginagawa ko nun, dahil may trabaho nga ako ng regular na simula Lunes hanggang Sabado. So ang ginagawa ko po nun, dahil para isingit ko yung aking paggawa ng longganisa, Biyernes pa lang ng gabi, gumagawa na ako para pagdating ng weekend ay gawa na po siya. Kasi mahirap din ang paggawa ng longganisa kaya ang ginagawa ko, every weekend lang ako gumagawa para hindi ko naman mapapabayaan yung aking trabaho as a machinist. Minsan nga, may mga araw na inaabot ako ng madaling araw sa paggagawa ng longganisa dahil may process din kasi yung paggawa niyan kaya hindi rin basta-basta. Minsan pag maraming order, so habulin mo yung kung ilan yung order tapos yun yung gagawin mo. Minsan inaabot ako ng mga alas 2, alas 3 ng madaling araw. Sa bagay, weekend naman siya. Wala naman akong pasokin ng umagaham. So nangyayari sa akin para akong night shift. Pagdating ng umaga, tulog ako sa maghapon dahil gumawa nga ako ng longganisa. So noong una, ayos na ma'am. Talagang regular naman yung aming mga nag-order sa amin ng mga kaibigan. So nung nalaman namin na medyo may potential naman yung aming maliit na homemade na longganisa na aming binibenta sa aming mga kaibigan, napagdesisyon na naming mag-asawa na seryosohin na ito. Kaya nung mga panahon na iyon, binalak din namin kunan na ito ng lisensya para maipa-register dito sa Australia. So nung mga panahon nga po na iyon, binalak naming magpagawa ng manufacturing ng longganisa doon sa aming inuupahang rentahan na bahay. Dahil doon kasi sa nirerentahan naming bahay, nagkataon lang na mayroong basement doon na may isang kwarto pa doon na parang ang design ng bahay na iyon nung araw, parang sa basement na yun, parang ginawang butcher yung parang style butcher kasi doon sa baba na yon may malaking freezer doon. Malaking talagang freezer na kasya ang parang alam niyo yung mga binibitin yung mga baboy doon o mga lamb kasi kasi uso dito mga lamb saka mga baka So talagang naka-design yun na isang buong cooler room na may mga pangbitinan pa nga na mga hook na ganoon para sa karne. Kaya na pagtanto ko na siguro nung araw yung nakatira doon, yung dating may-ari ng bahay, ginagawa niya sigurong butcher talaga yung base
basement na yon. Kaya napagdesisyonan ko na siguro nga nababagay dito yung parang processing ng meat. Kaya nagkataon lang din na yung aming medyo side hustle noon ay longganisa. Kaya sabi ko, i-ano nga natin ng manufacturing ng longganisa dito sa basement na to. So nung habang gumagawa nga pa ako ng longganisa, yung isang kwarto dun sa baba, doon po ako gumagawa ng longganisa. Bukod sa pag summer kasi dito, mainit din sa Australia Kaya pag summer nun, doon sa basement na yon, malamig doon. As in malamig. Kasi nga, palibas sa basement ka kasi, hindi na siya naanuhan ng araw. Kaya malamig talaga doon. Kaya tamang-tama talaga yung aming pag-process sana doon ng longganisa. Kaya every weekend doon, inayos ko yung ilalim na yon. Inayos ko yung basement na yon. Tinanggal ko yung mga gamit doon at nilinis kong maigi. At saka bumili din ako ng konting equipment para sa longganisa para mapadali yung ating paggagawa. So kompleto rin kami sa gamit na panggawa ng longganisa. Meron kaming heavy duty na grinder, meron kaming stainless steel na bench, saka meron din kaming basta yung kompleto kami sa gamit sa maliit na paggawa ng longganisa. Kaya nga sabi ko, kukunan na namin ng lisensya yon, ng registration dito sa Australia. Kaya yun nga, simula nga noong medyo meron na kaming kunting naipon para sa aming longganisa, napagdesisyon na namin na kunan na nga ng lisensya. Mapa-rehistro na namin. So sa madaling salita, wala rin kaming idea kung paano magpa-register dito sa Australia. Sariling sikap din namin. Kumausap tayo ng mga consultant para matulungan sa pagpa-register. May nakilala naman ako ng mga consultant at na-assist nga tayo sa pagpaparehistro. So halos ang isa pa nga pala naming problema noon, yung aming kasing bahay na yon, kailangan na dahil nga kami ay nagre-renta lamang sa bahay na yon, wala pa kaming sariling bahay naman. So nagre-renta pa rin kami doon. Pinagpaalam ko ngayon doon muna sa may-ari kung ano yung nararapat. Dahil tutuusin naman kasi dito, mahirap talagang mag-business kung nag-uupa ka lang sa isang bahay. Kaya ang ginawa ko, dahil kaibigan naman namin yung may-ari ng bahay, kinausap namin ngayon siya kung pwede nga naming gawing manufacturing yung baba ng kanyang bahay dahil nga gagawa kami ng longganisa doon. At pumayag naman sila dahil mabait naman. At yun nga po, sinimulan na naming i-process yung pagkuha ng lisensya doon. At doon namin nalaman na hindi pala madali yung pagkuha ng dokumento sa isang manufacturing meat processing dito sa Australia. Dahil yung aming mga longganisa na paggawan na namin ng mga as in isang buong product na siya at nung magpo-proceed na kami sa building compliance, doon ko nalaman na masyado pa palang marami akong kailangang ayusin doon sa basement na yon para ma-comply namin yung building compliance ng isang meat manufacturing company dito sa Australia. Although mahirap, sinubukan pa rin naming ipagpatuloy dahil yun yung aming nakitang pag-asa din na masisimulan naming maliit na negosyo So pinagpatuloy pa rin namin yung aming pagkukuha ng registration doon sa aming maliit na business na longganisa kahit na mahirap ito. Ang ginawa ko doon sa building compliance dahil kailangan niya ng dapat yung palibot pala ng alam niyo sa mga butcher, 'di ba? Masyadong malinis yung mga butcher pag may mga meat processing. Dapat pala yung palibot ng lugar na yon ay gagawing stainless dahil may kinakausap kasi akong consultant, ina-advise kami. So gagawing stainless yun. Sinimulan ko na siya actually. Stainless ko yung mga wall na yon. Ang ginagawa ko noon, sinasarili ko lang na gawin dahil para makatipid nga rin. Siyempre, discarding practical din. Pero dahil nga sa ako ay full-time na nagtatrabaho bilang machinist, bigla namang nabago ngayon yung aking sitwasyon sa aking trabaho. Ang nangyari nga po sa akin nung time na yon, bigla namang nagkaroon ako ng opportunity sa ibang kumpanya para makapagtrabaho doon. At sa madaling salita nga po, so dahil nga po meron akong opportunity sa ibang lugar sa aking trabaho bilang machinist, hindi na po namin na ipagpatuloy yung pagmamanufacture namin nung longganisa doon sa lugar na yon. At hindi na rin po namin na ipagpatuloy yung pagkuha ng building compliance doon sa aming basement doon sa baba. Dahil sa mahirap nga rin na asikasuhin ito kung hindi mo talaga tututukan, napagdesisyonan ko na lang muna namin ng aking asawa na itigil na lang muna yung pagpa-register dito. At nung makalaunam, dahil nga sa nakalipat na ako ng trabaho sa malayong lugar, hindi na rin namin nagawa ng maibalik ulit yung aming pag-aasikaso doon sa aming longganisahan na iyon. Dahil naiba na rin yung aming sitwasyon ng aming inuupahang bahay doon sa aking bagong trabaho Nagkataon na wala na kaming space para sa manufacturing ng longganisa. Nalaman ko rin na hindi rin nga rin talaga madali pag once nag-uupa ka lang. At kahit na may sarili kang bahay, kung hindi rin naman nakadesign yung bahay mo bilang pang manufacturing company ng meat processing, hindi rin naman nila ma-approve ng council o ng parang food safety ng Australia. At doon ko ngayon nalaman kung gaano pala kasalimuot yung magtayo ka ng isang manufacturing meat processing ng manufacturing dito sa bansang Australia na hindi siya ganun kadali. At sa mga panahon
panahon nga na iyon, napagdesisyon na lang namin na pagsarado na lang namin kasi meron din kasing, may umaandar din kasing mga bayarin pa once nagpa-register ka ng company mo eh. May mga ongoing kang binabayaran yan eh, hindi yan matitigil eh. So, nung kinalaunan, nung na-find out ko na medyo puro bills na lang ang dumadating sa amin at dahil sa aming registration at parang nakita ko na hindi nga namin makakaya pa sa ngayon yung aming binabalak na gawing small business, napagpasyahan na lang namin na i-stop na lang muna ito. So, pinaklose na lang po namin yung ongoing naming registration at napagdesisyon ng itigil na lang muna kaysa sa mag-ongoing lang yung aming mga bayarin at hindi rin naman masisimulan pa rin kaagad-agad. Kaya yun na lang po ang nangyari. Hanggang sa ngayon, nagtatry na lang ulit kami ng mga bagong small business na hindi muna nagre-require ng mga building permit. Dahil sa mga building permit kasi talaga, napakahirap dito sa Australia na mag-acquire ng ganung klaseng permit. Lalo't kung nangungupahan ka lang sa isang lugar. Kahit na nga may sarili kang bahay, not unless magpagawa ka rin ng sarili mong pwesto na talagang nakadesign siya para sa ganun, ay saka ka lang ma-approve. Kaya nag-focus na lang muna kami sa kung anong kaya namin gawing ngayong mga panahon na ito. At dahil nga po sa mga karanasan namin na iyon, sa aming mga medyo samaho pagkakamali, sa aming pagpaprocess na iyon, ito naman yung mga ibabahagi ko sa inyo na mga dahilan o mga paraan kung paano ka pa rin ba babangon sa sandali ng pagkalugmok mo sa buhay o pagkakamali mo sa buhay na feeling mo wala ka ng paraan para makabalik ka sa iyong bagong buhay. Ang isang paraan kung paano ka pa rin babangon sa sandali ng mga pagkakamali mo sa buhay ay ang walang perpekto sa buhay. Opo. Ang buhay ay tanging sadyang karamihan sa ating mga ginagawa ay mga pagkakamali. Kasama na talaga sa ating buhay yung pagkakamali eh. Yung kahit gaano mo perpekin o parang seryosohin yung buhay na wag magkamali, talagang magkakamali ka pa rin. Alalahanin mo lamang na sa tuwing nagkakamali ka, pulutin mo yung mga aral dahil yun muli ang magiging basihan mo o magagamit mo ng leksyon para sa mga susunod mo pang hakbang. At huwag kang malulungkot sa tuwing nagkakamali ka dahil sa pagkakamali mo na iyon, hindi ka actually talunan eh. Yung pagkakamali mo na iyon, isa ng puhunan mo ulit yun para makagawa ka ulit ng mga susunod mong mga plano sa buhay mo. Hindi porket nagkamali ka, ay talo ka na. Minsan, parte ng process ng growth mo yun eh. Parte sa process yun eh, yung magkamali ka eh. Wala namang isang taong nagtagumpay na hindi nagkamali sa buhay. Lahat yan may mga pagkakamaling dinaanan. Kasi kung ang buhay ay perfecto, di sana tayo, lahat na sana tayo. Wala na sanang naghihirap, di ba? Ibig sabihin, ang ibig ko lang sabihin, ang buhay talaga, kasama dyan yung pagkakamali mo. Hindi ginawa ang buhay na perfecto. Yun yung pinaniniwalaan ko. At talagang yun ang realidad. Kahit na anong ganda ng mga plano mo, kahit anong ganda ng pag-aaral mo para sa isang bagay na iyon, magkakamali at magkakamali ka. At dapat recognize mo yon na talagang sa buhay ay kasama yon. At sa tuwing nagkakamali ka, wag mong i-take as a negative yun dahil part ng process yon. In the first place, hindi ka rin naman matututo kung hindi ka magkakamali, di ba? Parang katulad lang yan sa pagbibisikleta eh. Bago ka matuto ng pagbibisikleta, may mga times na matutumba ka muna hanggang sa matuto ka na kung paano talaga magbisikleta, di ba? Ganun din ang buhay. Bago ka makapunta doon sa part na maging successful ka na sa ginagawa mo, may mga failures ka muna. May mga pagkakamali ka munang daraanan. May mga mali ka ring mga desisyon sa buhay. May mga mali kang hakbang na mararanasan. At sa mga pagkakamali na yon, i-accept mo yon dahil ibig sabihin, paparating ka na dun sa katotohanan ng isang tagumpay. Hindi mo masasabi ang isang bagay na tagumpay kung wala kang pagkakamaling naranasan doon. Kaya ang dapat mo lang malaman at i-recognize mo sa buhay mo na talagang normal lang ang magkamali at walang perpekto sa buhay natin dito sa mundong ito. Kaya ang isang paraan lang para makabangon ka muli, i-accept mo lamang sa buhay mo na ang buhay ay hindi perpekto at talagang puno tayo ng pagkakamali sa bawat bagay na ginagawa natin sa ating buhay. Yun po yun. At ang isang paraan kung paano bumangon muli sa pagkakamali sa iyong buhay ay ang patawarin mo ang iyong sarili. Opo. Tayo po ay isang tao lamang. Tao na nagkakamali, di ba? Kaya nga tayo tao eh dahil prone tayo sa pagkakamali eh. Sa tuwing nagkakamali ka, panigurado naman na natututo ka doon eh at nalalaman mo na kung ano yung mga dapat mong gagawin sa mga susunod mong gagawin eh. Alam mo na kung ano yung mga iwasan mo, alam mo na kung yung mga next na hakbang mo. Importante lamang sa kada pagkakamali mo, patawarin mo ang iyong sarili. Huwag kang panghinaan at sisihin ang sarili mo dahil nagkamali ka. Dahil natural lamang po yan. Kaya ka nga nagkakamali dahil may ginagawa kang kakaibang bagay eh. Hindi ka rin naman magkakamali kung wala kang kakaibang ginagawa eh. Hindi ka
magkakamali kung wala kang something na binabago ang iyong buhay yung kakaibang pagbabago sa buhay mo Kasi kung yun at yun lang din naman lagi ang gagawin mo sa buhay mo, hindi ka talaga magkakamali. Nagkakamali ka dahil may iba ka kasing ginagawa At dahil sa mga ginagawa mo na yun, it's either sumusubok ka ng bagay na hindi mo po dati nasusubukan, kaya nagkakamali ka. Kaya naman tayo nagkakamali sa ating buhay dahil nagtitake tayo ng risk Risk para mabago ang ating nakasanayan sa ating buhay. Minsan kasi, alam naman natin na magkakamali tayo sa isang bagay na yan Pero dahil sa nagtitake tayo ng risk, kahit alam nating magkakamali tayo doon, kaya nangyayari nga yun. Ang ibig ko lang sabihin, sa tuwing magkakamali ka, okay lang yan. Kasi kung yun lang yung magiging way para mabago yung buhay mo, i-take mo pa rin yan dahil yun lang yung way Walang madali sa ating buhay. Ang buhay ay hindi easy lang. Hindi mo makukuha ang isang bagay na hindi mo pinaghihirapan. Kaya ang buhay talaga ay puno ng pagtitake ng risk at pagtitake ng actions. At dahil nga yun yung kaakibat ng ating mga pagtitake actions at ng risk sa ating buhay, ang kapalit nun ay pagkakamali talaga. Dalawa lang naman yan It's either tama o mali yung moves mo At doon sa mga pagkakamali mo na yon, doon mo i-acknowledge na kailangan mong patawarin yung sarili mo sa tuwing nagkakamali ka sa mga moves mo sa iyong buhay. Dahil ang ibig sabihin lang noon, hindi naging matagumpay yung action mo na yun Hindi pa naging para sa iyo yung bagay na yun At huwag kang malungkot dahil yung pagkakamali mo na yun ulit yung magiging basihan mo at magiging bala mo para sa susunod mo pa ulit na mga pinaplanong gawin sa buhay. Ang pinaka-dabis lang nitong gawin mo para makabangon ka uli, i-acknowledge mo na nagkamali ka at patawarin mo ang iyong sarili sa maling moves na ginawa mo na yun, sa maling decision mo, sa maling pag-action mo sa bagay na iyon. Patawarin mong sarili mo kung nagkamali ka. Wala rin namang dapat sisihin kundi ang ating mga sarili. Dahil tayo rin naman ang nagtitake ng action sa bawat bagay na ginagawa natin sa ating buhay Kaya patawarin natin ang ating mga sarili sa tuwing nagkakamali tayo at sumubok ka ulit na magdesisyon at mag-take action sa mga bagay na pinaniniwalaan mo sa buhay mo. Ang importante, makabangon kang muli at huwag kang manawa na sumubok muli sa iyong buhay. Dahil yun lang yung magiging paraan para makabangon kang muli sa mga gusto mong tahakin sa iyong buhay. Yun po yun. At ang isang paraan para makabangon ka muli sa iyong pagkakamali sa iyong buhay ay ang sumubok kang muli. Opo, sumubok ka pong muli. Kung ikaw ay magkakamali at nagkakamali sa mga ginagawa mo sa iyong buhay, walang tanging paraan para makabangon kang muli, kundi ang sumubok kang muli. Kasi kung hindi ka na ulit susubok at tatanggapin mo na lang sa buhay mo na nagkamali ka at hindi naging maganda ang resulta dun sa bagay na pinagdesisyonan mong gawin, ay talagang hindi ka na makakabangon. Kasi parang tinanggap mo na sa sarili mo na talagang talunan ka. Talo ka sa bagay na yon. Ang pagiging failure po sa isang bagay ay hindi nangangahulugan na hindi ka na magtatagumpay. Posible kasing failure ka nga sa bagay na ito na gusto mong gawin sana, pero may iba palang nakalaan para sa iyo na mapagtatagumpayan mo yung bagay na iyon. At hindi mo po makakamit yung isang bagay na yon na para sa iyo kung titigil ka na at susuko ka na sa mga ginagawa mo sa buhay. Kung hindi ka na ulit magkakaroon ng lakas ng loob na sumubok muli, hindi mo maaabot at makakamtan yung bagay na para sa iyo talaga. Kung titigil ka na sa kalagitnaan dahil nga sa hindi ka na susubok muli, hindi mapapasayo yung dapat sanang nakalaan para sa buhay mo. Dahil ang buhay lang naman talaga para makabangon ka uli galing sa mga pagkakamali mo ay dumiretso ka lang Dumiretso ka lang kung ano talaga yung ginagawa mo sa buhay Diretso mo lang kung wag kang matakot kung magkakamali kang muli dahil ang importante bumabangon ka sa tuwing nagkakamali ka, sumusubok kang muli at sigurado akong makakarating ka rin dun sa bagay na para sa iyo Wala naman isang bagay na nagiging matagumpay ka dun nang hindi mo pinaghihirapan. Lahat ng bagay na nakakamtan mo sa iyong buhay, sigurado akong pinaghirapan mo yan. Kung naging talunan ka man sa isang bagay na gusto mo sanang gawin, sumubok kang muli ng mga ibang bagay para lang makapagpatuloy ka. Kung may isa ka pang paraan o nakikitang pag-asa sa isang bagay para magtagumpay ka o magsimula kang muli, gawin mo yon dahil wala namang nagsasabing bawal Minsan kasi yung ating gustong gawin sa buhay na pinipilit nating mangyari, minsan pala hindi talaga yun para sa atin May nakalaan talagang sakto sa ating buhay kung ano talaga yung ating gagawin At hindi mo makakamtam yun kung titigil ka na sa mga pinagagawa mo sa buhay. So walang ibang paraan para makabangon kang muli sa mga pagkakamali mo sa buhay ay ang sumubok kang muli. Subukan mong muli na maibalik yung energy mo, maibalik yung kumpiyansa mo sa sarili, maibalik yung lakas na nawala sa
tayo ng mga pagkakamali mo, sumubok kang muli para magkaroon ka ulit ng kumpiyansa sa sarili na magbabalik ulit ng confidence mo. Kasi wala namang ibang makakatulong sa ating sarili kundi ang ating sarili lamang eh. At paano matutulungan yung sarili mo? Sumubok kang muli. Dahil napakalaking kalaban natin yung ating sarili. Pag tayo ang pinanghinaan, tayo na yung umayaw, tayo talaga yung talunan. Dahil hindi naman ang ibang tao ang magpapatigil sa buhay mo eh. Hindi naman ibang tao ang magpapabalik ng gana mo eh, kundi sarili mo lamang eh. At magigain mo yun sa pamamagitan ng pagkilos mong muli. Dahil sa pagkilos lamang nakukuha at naibabalik yung dati mong gana sa buhay, ang mga ginagawa mong mga paraan para mabago ang iyong buhay. Yun po yun. Huwag kang matakot sumubok muli dahil naniniwala ako na makukuha mo muli yung iyong dating momentum mo sa mga ginagawa mo sa iyong buhay. Yun po yun. At bakit ko po ba ibinabahagi ito sa iyo? Naniniwala kasi ako na ang bawat tao ay may pag-asang makabangon muli sa kanilang mga buhay. Naniniwala ako na kung bawat pagkakamali na nagagawa natin at bawat kamalian ay nagiging inspirasyon natin ito at nagiging bala natin muli ito para makagawa pa tayo ng mga susunod na bagay na ating susubukan, ay magiging matagumpay tayong lahat. Dahil ang matagumpay na tao sa buhay, sila lang yung mga tao na hindi sumuko at hindi tumigil sa kanilang buhay. At kung isa tayo doon sa mga taong mabibilang sa magtatagumpay, isa itong pinaniniwalaan ko na yung hindi mo pagsuko at bumangon muli sa iyong mga pagkakadapa ay siyang lamang paraan para mapapalapit tayo doon sa bagay na iyon. Ang kalaban kasi natin dito, yung mga negative thoughts sa ating sarili, yung mga negative energy sa ating mga sarili na panghinaan na tayo sa tuwing nagkakamali tayo sa buhay at tuluyan na tayong sumuko at tanggapin na lang na talunan tayo sa ating buhay. Palagan natin tong ating mga sariling nagdudulot sa atin ng kawalan ng pag-asa eh. Palagan natin ang ating mga sariling humihila sa atin mismong pag-angat eh. Dahil sa mga negative na energying binibigay sa atin ito eh. Yung kawalan ng pag-asa, kawalan ng confidence, at mismong sarili lang din naman natin ang nagsasabi nun at hindi naman ang ibang tao. Kaya kung magagawa nating palagan ng ating mga sarili sa mga negative na mga energy na mga pag-iisip natin, lahat tayo ay magkakaroon ng lakas ng loob para bumangon ulit at labanan yung ating mga takot sa ating sarili at magain ulit natin yung lakas ng loob natin sa ating mga sarili. Kaya wag kang malungkot kung pamali-mali ka pa rin sa buhay mo hanggang ngayon, dahil basta hindi ka lang susuko at patuloy ka lang kumilos sa mga pinagagawa mo sa buhay at naniniwala ka na darating ang araw na magtatagumpay ka, ay siguradong mangyayari yon. Basta tandaan mo lang na walang sukuan, dahil ang taong sumusuko, yan ang taong hindi nagtatagumpay sa kanilang ginagawa sa buhay. Pamali-mali ka man ngayon, okay lang yan, dahil darating ang araw, mapagtatagumpayan mo rin yan. At kung kaisa ka sa mga taong malalakas ang loob at may malalaking pangarap, join po kayo sa KAUPH. Yun po ay FB group ng mga Pilipinong malalakas ang loob at malalaki ang pangarap. Join po kayo doon. Lalagay ko po yung comment sa taas at comment sa baba. At magkita-kita po tayo doon para tayo makapag-share ng mga ideas at opinion, para makapagtulungan tayo sa bawat isa na matulungan din natin yung ating mga kasamahang nagnanais na mapaganda ang kanilang mga buhay. So kita-kita po tayo doon. At mag-like na rin po kayo at i-share nyo na rin po ito. Comment na rin po kayo dyan at mag-subscribe para updated po kayo sa ating mga kinukontent na mga valuable na mga informative na content natin. Mag-comment na rin po kayo dyan kung ano yung mga opinion nyo at suggestions para mas maganda pang ating pagbibigay ng ating mga binabahagi dito. At kung gusto nyo palang mag-support sa ating mga binavlog, meron po tayong ginawang merch. Yun po ay mugs. Kung kayo po ay mahilig magkape sa umaga pa lang, siguradong inspired na kayo kada ang araw nyo dahil meron tayong nilagay doon na 3 sikretong malupit. Kung sa umaga pa lang bago kayo magsimula ng inyong mga araw, ay siguradong ganado na kagad kayo. So message lang po kayo kung nasaan man po kayo dito sa Australia, papadala ko po kagad sa inyo. Message lang po kayo sa Jumil Ignacio Official sa ating FB page. Yun lamang po, muli ako po si Jumil, ang inyong kasangga at nag-iiwan ng isang kataga ng bawat pagkakamali sa iyong buhay ay isa lamang parte yan papunta sa iyong tagumpay. Kaya sa bawat pagkakamali, huwag sumuko at magpatuloy lamang dahil makakamtan mo rin ang iyong tagumpay. Yun lamang po, maraming salamat, hanggang sa muli.